Hello mga kadonatics! Di ba sinabi ni Inday Sara na bubuduli na naman tayo sa 20 pesos na bigas? Bakit? Paano naman kasi mga kadonatics? Bakit sa Visayas lang magbenta ng 20 pesos na bigas? Bakit daw ang Mindanao hindi nagugutom? Ang NCR hindi daw nagugutom? Nakita kasi nila sa survey mga kadonatics na kulelat sila sa Visayas. Alam naman natin ang Mindanao hindi na nila makukuha kahit ano pang gagawin nila. Ngayon, in order to make up, dapat budulin natin itong Visayas. Pero, woo! Hindi nyo na kami mabubudol. At eto mga kadonatics, nagsalita na si Auntie Claire. Nag-react siya sa sinabi ni Inday Sara. Panoorin natin. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi Bakit Visayas lang ba ang nagugutom? porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon. Eto, dito mga kadonatics, kumuha ng simpatiya ang gobyerno na to sa mga farmers. Tara. Sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagawa. Ayun na, ginamit na ang mga farmers. Ginamit na. So many videos nung nakaraan, malayo pang elections, na nineglect nyo ang mga farmers. Na ang daming mga gulay na tinapon na lang dahil sa kawalang halaga. Walang ginawa yung gobyerno at that time, di ba? Grabe yung hinaing nila. Ngayon, dahil may eleksyon na at malapit na talaga, kulelat na sila nang hingi ng simpatiya sa mga farmers. Mga utak bulol talaga. Aling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na hindi maganda yung hangarin nyo. Siguro, tingnan natin, maganda yung bigas. Sabi na lang natin na maganda. Yung hangarin nyo, maganda ba? Yan yung tanong. ibenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Eto mga kadonatics, interview niya. Ganito talaga kawalang kwenta. Ganito talaga kawalang kwenta to si Auntie Claire. Kahit yung mga kahit yung mga clear questions, hindi niya masagot ng tama. Ewan ko ba ba't kinuha itong pagka-spokesperson? Ito. Yung isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, Ito patungkol sa PhilHealth funds na kinuha galing sa PhilHealth tapos nilagay sa ibang fund. Let's go. make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? Pakinggan niyo yung sagot niya. Napakawalang kwenta talaga. Eto. I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Di ba? Hindi siya
Anong silbi ng DPWH? Kinuha nyo ng budget yung DPWH, ang laki. Ngayon, kunin nyo yung funds ng PhilHealth. Wala talaga sa utak mga kadonatis. Ganito ang mga followers ni Ngagba ngayon. Lahat sila, basta connected ni Ngagba, ganito ang utak, baliktad. Walang kwenta talaga. Ay, nakainis. Ay. Pero hindi ba yung ginajustify niya na lang, Attorney Claire? Yung isang... Grabe, natawa na lang si Christina Constantino at itong babae na reporter. Ang galing niya talaga. Natawa na lang talaga siya sa kawalang alam ni Auntie Claire. Nako, Madam, kawawa tayo. Ito yung sinabi ni Inday Sara na nag-react si Auntie Claire. Panoorin natin. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas, pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa baba siya sa murag lamaw. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think about the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Thinking yun related din ang survey because malaki yung pinagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence of the people. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, mami, kahit anong gawin nila, hindi na talaga buboto ang kami.